Ang Lakers talaga ngayon ang isa sa mga teams na binabantayan sa parating na offseason, lalo na yung pangangailangan ng mga to sa pagpapalalim ng defensive depth. Ang nakikita dyan kasi itong si Hayes na hindi nga raw nakikita nitong si JJ Redick na magiging isang starting center caliber. Meaning na hindi nakikita ng mga to yung magiging future ng young center na to sa kanilang lineup. Parang hanggang backup center lang yung nakikita nila dito kay Hayes. Si Jackson Hayes kasi merong average na 6.8 points, 4.8 rebounds, 0.9 blocks per game. Sa buong regular season naman masyadong mababa ang playing time nito mula sa 13.6 minutes per game. So sinabi ni JJ Redick na hindi pang starting caliber itong si Hayes, pwedeng may katotohanan lalo na sa numbers nito, pero kung sakali lang naman na mapunta to sa ibang teams at mabigyan ng mas magandang playing time, pwede pa paniguradong mag-improve yung laro nito as a center sa lineup. Masyadong limitado lang rin talaga yung playing time na binibigay dyan ni JJ Redick sa Lakers. In short, walang tiwala yung coach na to dito kay Jackson Hayes. Papasok na rin kasi mismo itong si Hayes sa free agency at plano ng papirmahin ng Lakers sa extension contract yung mga to at gamitin lang na backup center sa lineup. Pero nakikita ng mga analyst na maraming mga teams ang magiging interesado dito kay Jackson Hayes sa parating na offseason mga parikoy. At ayon nga mismo dito kay Brian Robb ng Mass Live, isa si Hayes sa mga free agent player na nakikita na pwedeng pagtuunan ng pansin ng Boston Celtics sa parating na offseason. Dahil ang balak ng Boston ngayon ay kumuha lang ng hindi kalakihang contract pagdating sa center dahil nga sa restriction ng mga to sa salary cap. Si Hayes kasi ngayon sa Lakers may player option lang mula sa 2024 to 25 season na halos 2.4 million lang, at kung sakaling hindi to babalik sa Lakers sa susunod na season, pwedeng mamili siya mismo ng team na gugustuhin niya paglaruan dahil nga magiging unrestricted na siya. At kung contender team lang naman, talagang di malabo na mismong itong si Hayes ang pumili maglaro dito sa Boston Celtics. Dahil ang gusto talaga ng Lakers magbago ng direksyon sa lineup, binanggit na rin mismo sa report yung mga yan kung bakit gusto ng mga to i-reset ang bench depth nila, pero nahihirapan yung mga yan dahil sa salary cap space at roster flexibility sa parating na off-season trade. Si Luka at LBJ talaga ang main target nilang bigyan ng isang malakas na center sa lineup, kaya ang kailangan ng Lakers kumuha ng isang starting center na caliber. Pero sobrang nahihirapan yung mga yan sa decision making nila dahil bago sila makakuha ng top tier na center, kakailanganin nilang magsakripisyo ng mga role player sa lineup, at lalong mas kakailanganan nilang kumuha ngayon ng center lalo't hindi na sigurado yung magiging future ni Hayes sa kanila kung mag-e-extend pa to ng contract sa parating na off-season. Yan ngayon yung pinoproblema ng Lakers. Dahil pwede silang makakuha ng main center sa trade, pero mawawala na naman sila ng isang backup center kung hindi pipirma itong si Hayes ng extension contract. Dahil malinaw kasi talaga ngayon ang pangangailangan ng Lakers pagdating sa size and frontcourt defense. Lumitaw yan nang matalo sila ng Timberwolves sa first round ng playoffs. Maraming center ngayon ang sobrang nalilink para dito sa Lakers sa parating na offseason. Sa mga rumors kasi sila Walker Kessler, Nick Claxton at Robert Williams yung mga nalilink sa trade. Pero ang isa talaga sa nakikitang pwedeng maging sagot sa problema ng Lakers at pwede nilang gawa ng trade offer dito sa Memphis Grizzlies, itong si Jaren Jackson Jr. Lalo na sa rebuilding na ginagawa ngayon ng team na to ng Memphis. Mas umiingay yan lalo na nung trade nila si Desmond Bane sa Orlando Magic. At pwede pang masundan yung trade na yan kung makakakuha pa ang Memphis ng magandang offer para dito kay Triple J. Nag-average kasi ngayon yan ng 22.2 points, 5.6 rebounds, 1.5 blocks at 1.2 steals per game, at nakikitang magiging fit talaga to dito kay LBJ lalo na kay Luka Doncic. Pero sinabi mismo nitong si Brian Windhorst at pinutol niya yung mga rumors na yan dahil sinabi nitong no chance o walang pag-asa ang Lakers na makuha itong si Triple J sa Memphis. Malinaw yan na sinabi nitong si Windhorst dahil kahit nga raw
maging unrestricted player yan sa offseason, inaasahang pipirma pa rin yan sa Memphis ng isang supermax extension contract na nagkakahalaga ng 200 million, at sinabi pa nito na hindi raw ito worth discussin dahil hindi naman magiging realistic ang senaryong to para sa Lakers para dito kay Jackson Jr. at pwedeng may ibang center na targetin ang Lakers sa offseason na to, basta ang malinaw nga kakailanganin talaga ng Lakers masolusyonan yung problema nila pagdating sa defensive depth, at sa trade market na to nila kailangan makakuha bago magtapos ang offseason na to.